natin sa Vic yung pang Sunday, pero ang ating series every Tuesday ay lalim. Sabihin nga natin yun, lalim. Come on, lalim! Ayan, gaano kaya kalalim ang bawat isa sa atin sa ating paglilingkod sa Panginoon? Ibig sabihin po, mas malalim, mas nakikita natin, mas nakikilala natin ang Diyos sa ating mga buhay. Kumbaga kung sa tubig yan, mas nakikita mo kung ano ang Panginoon, na nararamdaman mo siya sa iyong buhay. At kung roots yan, na kung saan parang mas lalong lumalalim yung roots doon sa lupa, ibig sabihin nun, mas lalo ka ring tumitibay sa salita ng Panginoon at sa marami pa mga bagay na ating pag-uusapan sa mga susunod na linggo. So actually, hindi nyo lang kita dyan, pero malabo meron tayong mga iba't ibang topics itong month na ito ng June, this coming weeks to come. Pero unahin natin na ang lalim dapat natin ay lalim sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba na hindi daw po lalalim ang ating mga buhay sa Diyos kung hindi daw lalalim yung relasyon natin sa Kanyang salita. Alam niyo po, ang topic natin ngayong gabing ito ay tumutukoy sa lalim sa salita. And hindi ko alam gaano nga ba kalalim sa salita ng Diyos ang bawat isa sa atin. Paano ba nasasabing malalim ang isang tao sa salita ng Diyos? Pwedeng may kabisado kang verse, pero ang tanong, alam mo kaya yung ibig sabihin ng verse na yon? At kung yung verse na yun din ba ay na-apply mo sa iyong buhay? Merong bang bunga yung verse na yun na alam mo? Pwedeng alam mo na yung mga story sa Bible, nabasa mo na yung buong New Testament, pero paano nito nabago ang iyong buhay? Mga kapatid, sa Luke chapter 6, ating mababasa dito, ang sabi sa verse 46, bakit nyo ako tinatawag na Lord, Lord? Pero hindi nyo naman sinusunod ang sinasabi ko sa inyo. Now, ito po yung mga verse sa Bible na actually, minsan nakakatakot kung si Lord mismo yung magsasalita sa atin harap-harapan. Kasi po, marami sa atin ngayon, mga Kristiyano, yung gusto na lumalim sa pananampalataya. Tama po ba? Tama po ba? May kausap po ba ako ngayong gabing ito? Gusto natin na maging talagang malakas yung ating pananampalataya sa Panginoon. Meron tayong ginagawang pananalangin dito sa lugar. Gusto natin maging matibay yung ating faith sa Panginoon. Pero madalas, napapansin lang natin yung bunga, hindi naman natin napapansin yung ugat ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ganyan yung sinasabi ni Jesus dito sa ating text na babasahin, na kung saan pwedeng kilala lang natin ang Panginoon sa kung sino siya ay Lord, pero baka hindi talaga malalim ang ating mga buhay. And mababasa po natin sa mga susunod na talata, ang sinabi ni Jesus sa verse 47, sabay-sabay ho natin basahin, sasabihin ko sa inyo kung saan pwedeng i-compare ang taong lumalapit sa akin at nakikinig sa mga salita ko at sinusunod ang mga yon. Verse 48, gaya siya ng taong nagtayo ng bahay, humukay ng malalim at nagtayo ng pundasyon sa bato. Nang bumaha, hinampas ng tubig ang bahay, pero hindi ito nayanig kasi mahusay ang pagkakagawa nito. Verse 49, pero bawat nakikinig sa salita ko at di naman sumusunod sa mga yon ay tulad sa isang nagtayo ng bahay pero walang pundasyon. Nang bumaha, hinampas ng tubig ang bahay, bumagsak ito agad at grabe ang pagkawasak. Napapansin ba natin na sa panahon ngayon, napakadali pong maging exposed sa salita ng Diyos dahil
meron tayong Bible app sa cellphone. Sino dito may Bible app sa cellphone? Come on. No? Lahat tayo halos, I believe. O kaya nakikinig kayo ng mga podcast ng mga Christians. Pwedeng nanonood kayo, sermon clips sa TikTok, may reels din, ng iba't ibang preacher kayong naririnig. Sino dito nanonood sa YouTube ng iba ring mga preachings or ibang mga sermons, ibang mga turo ng iba't ibang mga theological experts or mga preachers din. At pwede rin pong nakikinig tayo ng mga iba't ibang worship videos. Tama po ba? Pwede tayong mag-expose sa Word of God, pero kahit meron tayong access sa Word of God, nakapagtaka po na dumadami yung mga Kristiyano na madali na lang matisod. Ano ibig sabihin nun? Madaling ma-discourage, madaling sumuko, madaling magalit, madaling ma-offend, madaling mawalan ng pananampalataya. Dito tayo magtataka, exposed na tayo sa salita ng Diyos, madali na lang abutin, madali na lang basahin, madali na lang pakinggan sa kapanahunan natin, pero bakit kaya maraming Kristiyano hindi pa rin nagiging matatag sa kanilang buhay? Hindi po pala sapat na marinig lang natin ang salita ng Diyos. Sa ating binasa, kailangan lumalim ang bawat isa sa atin. Amen? Kailangan yung pundasyon natin talagang pundasyon na malalim, hindi mababaw. Sabi mo sa katabi mo, hindi dapat mababaw. Sa Luke chapter 6, tinapos po ni Jesus yung kanyang pagtuturo sa isang, nakakagulat na tanong. Sa binasa natin kanina, sa verse 46, mababasa natin doon na parang yun yung tanong ni Jesus na ayaw nating dumating yung point sa buhay natin na yun yung tanong niya sa atin. Ano yung tanong niya sa atin kanina? Basahin nga ulit natin, verse 46 please. Bakit niyo ako tinatawag na Lord, Lord, pero hindi niyo naman sinusunod ang sinasabi ko sa inyo? Alam niyo, nung binabasa ko po ito, parang sinasabi ni Lord na hindi sapat na kilala mo ako. Amen? Kundi kailangan sinusunod niyo ako. Ang Diyos ba ay kilala lang natin o sinusunod natin siya sa ating mga buhay? At alam niyo po, makikita natin ang tatlong paraan kung paano nga ba tayo lalalim sa salita ng Diyos. Pwedeng nakikita natin ang sarili natin, Pastor, parang ako po yun. Parang, Pastor, ako po yung madaling ma-discourage, madaling ma-offend. Ako po yun, Pastor, yung sa panahon ngayon talagang matindi yung shaking sa buhay ko, matindi yung challenge sa buhay ko. Kapatid, meron tayong tatlong paraan kung paano ka maging matibay, paano ka lumalim sa salita ng Diyos. Una po ay kailangan tanggapin natin ang salita ng Diyos. Tanggap mo kaya ang sinasabi talaga ng Diyos sa Bible? Tanggap kaya natin talaga ang mga nakalagay sa pahina ng Biblia? Sa isa pong podcast, si Steven, siya po yung host ng isang podcast na tinatawag na Diary of a CEO. Naging invited niya po na guest speaker ang isang theologian at tinanong niya po, sabi niya, convince me na totoo ang Christianity. Para bang yung yung mga lumalapit kay Jesus na help my unbelief. Kasi po pwedeng gusto na natin paniwalaan si Jesus at ang kanyang mga sinasabi, pero parang minsan nakukulangan tayo. Pwede siguro na meron tayong mga bagay na pinapaniwalaan sa Bible na ilan, tas yung iba pwedeng hindi. Para bang tinatanong daw natin minsan, oo, totoo yung pages ng Bible kung paano natin ito nabubuklat. Pero gaano ka-reliable, gaano ko maaasahan yung mga nakasulat sa pahina ng Bible?
minsan, yun yung mga katanungan na meron tayo sa ating mga puso. Tama po ba ako? Pero bago maging matatag yung buhay natin, kailangan po makinig tayo sa instruction ng Diyos sa atin. Kung hindi natin tatanggapin yung Bible as the Word of God, hindi natin talaga mararanasan yung transformation sa ating mga buhay. Kasi ang regalo, tandaan nyo po, kailangang tanggapin. Hindi mararanasan ng isang tao ang goodness ng isang regalo kung hindi siya willing buksan, tanggapin, at ipasok sa kanyang bahay o sa kanyang buhay. Ganon din po ang salita ng Diyos. Kaya sa panahon ni Jesus, alam niyo po, maraming mga tao lumalapit sa Kanya. Lumalapit para pagalingin sila. No? O, sino dito, gusto mo talagang gumaling ka sa iyong sakit at karamdaman? Pwedeng tayo yun. O kaya mahal natin sa buhay, nilalapit natin sa Panginoon. Lumalapit tayo sa Panginoon, humihingi tayo ng tulong sa pang-araw-araw, provision sa pagkain at sa maraming mga bagay. Yan yung mga bagay na iniisip-isip natin sa ating mga puso, sa ating mga panloob na buhay. Pero, ganun pa rin ba o wala pa rin ba nagiging pagbabago sa ating mga buhay yung ating mga nababasa? Tandaan niyo po, ang sabi sa ating binasa, sa verse 47, sasabihin ko sa inyo kung saan pwede i-compare ang taong lumalapit sa akin. Ang unang sabi ni Jesus, nakikinig sa mga salita ko. Alam ko po, ang bawat isa sa atin nakakapakinig sa ating Panginoong Jesus. Pero yung ating bang pinapakinggan, talaga bang napapakinggan natin siya? O pinagsasawalang bahala na lang natin ang mga napapakinggan natin? Pwede pong napakaraming preachings tayong marinig. Pwedeng tumimo sa puso natin yung salita. Pwedeng na-picturean mo pa yan ng cellphone mo. Pwedeng na-i-post mo pa yan sa Facebook. Pero kung hindi natin talaga lubusang tinanggap, lubusang pinakinggan ang salita ng Diyos, alam niyo po, mababaliwala. Mababaliwala. Katulad na lang ng ating binasa. Katulad po ng ating binasa, bago maging matatag ang bahay, kailangan muna makinig tayo sa instruction ng tagapagpatayo. At, syempre, ang nag-uutos na magtayo ng bahay, walang iba kundi ang Panginoon. And sabi niya sa binasa natin kanina, verse 47, may ko-compare daw yung lumalapit kay Jesus saan sa mga nakikinig sa salita niya. Take notice na nakikinig sila. Parehas silang nakikinig. So dun muna mag-start. May unang level para lumalim. Hindi agad yung super deep, pero ang unang level para lumalim ay patuloy na makinig sa salita ng Diyos. Kaya ina-encourage namin kayo patuloy na umattend ng mga services natin, midweek, ng mga fire night natin, special services, ng Sunday services. Okay lang yan kung atinan nyo lahat ng services kapag linggo. Dahil bakit? Mas marami kang napapakinggan, ibig sabihin nun, ginagawa mo yung inuutos ng tagapagtayo. Amen? Amen ba? Amen. Mahalaga po na malaman natin yung information para makapaghanda. Recently, nung ako po yung nag-i-scroll sa TikTok, Facebook, nakita po natin yung mga video, alam ko po, sa Gensan. Sino sa inyo nakita nun? Yung Jollibee na gumuho. Kita niyo ba yun? No? Ewan ko kung nakita nyo rin tong video na to na ipapalabas nila.
So sa unang video na ito, actually, ang video na yan, pinapalabas ng lalaki yung mga pumasok sa loob ng Jollibee. Di natin alam kung sino ba yung mga pumasok na yon. Hindi naman sila mga nagtatrabaho doon. Siguro gustong kunin yung pera, no? O kaya kung ano man yung gusto nilang makuha doon. Pero alam niyo po, sa video na yan, sinasabi ng lalaki na, "Oy, umalis na kayo dyan. Umalis na kayo." Meron pa doon nakita ako, matanda. Pinapaalis. Tignan nyo, di ba? Ayaw pa nila. Tama? Pero, next video na nga natin, imagine niyo yung mga tao na yan, pag hindi nakinig sa sinasabi nung lalaki na pumasok. Imagine niyo any moment, halimbawa talagang gusto niyang kunin kung ano man yung meron dun sa Jollibee, may hinahanap siya or what, baka naiwan yung bag niya, o ano man mga bagay doon. Tapos, bigla na lang, paano kaya kung nandoon sila sa loob, hindi sila nakikinig kahit ilang sabi sa kanila, ang nangyari po, unti-unti nang gumuguho yung place. Diba? O, hintayin natin. Teka, tagal eh. Yan na. Okay, so pwede natin stop. Panoorin nyo na lang po. Pero dito natin makikita, kapag merong impormasyon kang narinig, amen, kailangan tanggapin mo yun. Nakuha natin. Minsan, may agenda tayo sa ating buhay. Tama po ba? Minsan kasi, parang napapangunahan tayo ng ibang mga voices sa ating buhay. Minsan, mas nakikinig pa tayo sa mga influencer sa Facebook kaysa sa sinasabi ni pastor. Mas nakikinig pa tayo sa mga naririnig natin sa TikTok o sa iba pang social media na mga channels dyan. O kaya sometimes, mas pinipili nating sundin kung ano yung na-feel natin na tama. Hindi natin sinusunod kung ano ba yung sinasabi ng Bible. Bakit nga ba minsan ganito tayo? Marahil po, hindi natin kasi lubusang tinatanggap ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Sometimes, hindi tayo lubusang naniniwala sa mga napapakinggan natin. No matter how many times nating napapakinggan ang isang bagay. And dito papasok, mga kapatid, na kung tayo talaga ay tumanggap sa Panginoon, yung pride natin sa ating mga puso, yung pride na kung saan iniisip natin, mas magaling ako, mas alam ko kung ano yung tama, yun yung kailangan ngayon palang mabasag sa buhay ng bawat isa sa atin. Remember, the closest one sa Diyos na kung saan tinatawag siya na morning sun or morning star sa Bible, walang iba kundi si Lucifer. Siya po, bago maging Satanas, ay isang anghel ng Panginoon. And ang kasalanan niya is number 1, rebellion against God. Dahil bakit? Paano naging rebellion? Dahil gusto niyang maging mataas kalibel ng Diyos. Imaginin po ninyo kung ang napangunahan tayo ng ating mga puso, ng ating mga pride sa ating buhay, na inisip natin mas magaling tayo kaysa kay God, kaysa sa salita ng Diyos. We are committing a sin na nag-separate kay Lucifer at kay God, which is the sin of pride. So, dito tayo dapat mag-ingat kasi si Lucifer, alam niya na that God is the God of all. God is a great God. God is all-powerful. Pero kahit alam niya yung information, anong ginagawa niya sa information na yun? Tinatanggap niya ba talaga yung word? Or meron pa rin sa
puso rin ng bawat isa sa atin na parang wall na ayaw natin ipasok ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, hindi po lalalim ang isang tao sa salita ng Diyos kung linggo lang siya nakakarinig o paminsan-minsan lang yung pagbabasa ng Bible. Nung last Sunday, nakita namin si Reb, minute yung mga kababaihan. Walang takas na binigyan niya ng tigi-isang notebook. Yung mga, natin, pang-dibo nila, pang rin nila, take note nila ng preaching, Actually, may mapapansin kayo kung bakit gano'n na lang kami pagdating sa pag-encourage sa inyo na lumapit kay God, makinig, umaten, magbasa ng Bible. Hindi po yun para sa amin. Dahil gusto po namin sabay-sabay tayo lumalim sa Panginoon. At paano tayo lalalim? Paano tayo magiging matibay? Paano tayo makakapag-encourage ng iba kung tayo down din? Ibig sabihin, kailangan meron kang level of life na kaya mong lumaban kahit ikaw ay merong pagsubok sa buhay. Magagawa mo yun kung ikaw ay merong malalim na pundasyon. Take note, yung binasa natin kanina, the wise man and the foolish man na yon, who builds his house upon the rock and the sand, parehas ho silang binagyo. In short, yung bagyo, yung problema, hindi yan nakadepende, wala kang problema kapag malalim. Hindi. Makakaranas ka ng problema. Pero ang kaibahan nila is sila parehas nakakinig, pero yung isa mas malalim. Kasi bakit? Tinanggap niya kasi kung ano yung sinabi ng Diyos. Amen? Next slide please. Ang tao pong bihirang makinig o magbasa ng salita ng Diyos, madaling maniwala yan sa kasinungalingan. Bakit? Kasi pag may narinig lang na hindi niya laging napapakinggan o kaya parang ang sarap sa tenga, yun yung mas papaboran niya kagad. Pero kung ikaw yung tao na kung saan lagi ka nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos, kahit anong kasinungalingan ng dyablo, hindi ka magagapi o hindi ka madadala. Amen? Imagine, si Satan, tinempt niya si Jesus. Si Jesus, ginamitan niya ng Bible verses sa Psalm chapter 90. Di ba? Sunod po, na paraan, para lalo tayo lumalim sa salita ng Diyos, ay kailangan hindi lang tayo makinig, kundi manatili tayo sa Kanyang salita. Naulit ko po, hindi lang tayo tumanggap, hindi lang tayo makinig, kundi manatili tayo sa Kanyang salita. Mga kapatid, wala man sa ating binasa ito, pero kung ating aanalisahin, ang paggawa po ng bahay na merong pundasyon ay merong panahon na gugugulin. Ewan ko po kung gaano ba katagal ginawa yung pundasyon din ng church na ito. Bishop, tsaka Reb. Gaano ba katagal yung foundation ginawa? Pero di ba may inulit? Tama ba? Nung time na yon? Pero matagal din. Ibig sabihin, may panahon din talaga. Hindi yan yung parang basta tinanggap mo na, okay na. Kailangan lagi mong gawin. Kailangan patuloy mong isapamuhay. Amen? Sa Psalm chapter 1, verses 1 to 3, ang sabi sa, NLT, hindi ko na lang po napalitan kung ano yung version. Sabi, "Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with sinners, or join in with mockers." Verse 2, ang sabi, "But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night." Verse 3, "They are like trees planted along the river bank,
bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Mga kapatid, tingnan nyo na lang, trees planted along the river bank. Nakapagtaka, alam natin, ang river, lalo na sa tag-ulan, tumataas yan. Di ba, Pastora Jane? Pero tingnan nyo, planted along the river bank, ibig sabihin, sa river bank, may mga puno. Pero, hindi sila, sa agos ng tubig ng river, hindi sila bumabagsak. Ang sabi pa, their leaves never wither. Hindi natutuyo at they prosper. So, meron tayo makikita dito na pwede pala talaga dumaan ang bagyo sa buhay ng isang tao, dumaan ang maraming mga problema, pero hindi siya bumabagsak. Patuloy siya nagiging matatag. At ang susi ay, tira niyo nakalagay sa verse 2, they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Ano po ba ibig sabihin nito ng meditate? Next slide please. So, pag sinabi pong meditate, hindi yan yung parang sa Buddhist, na parang mag-i-Indian sit ka, tapos hindi ganon, Hindi yun, hindi ganon yung meditation, okay? O kaya makikinig ka ng music habang pinapayapa mo lang isipan mo. Hindi po yun ang meditation. Ang meditation, una, pagpuno ng isip. Anong pinupuno mo dun sa kaisipan mo? Galing sa binasa mo. So, paano mo pupunuin yun? Kailangan, paulit-ulit. Hindi mo lang titignan kung ano yung sinabi niya as is, pero tignan mo rin kung meron yung mas malalim na mensahe. Okay? Meron siyang tinatawag na pagninilay. Pagninilay, iniisa-isa mo maigi, talagang kinakain ng iyong kaluluwa. Pagkabasa mo kasi, hindi mo pagets, kailangan may isa pa. Minsan, bagalan mo, tapos tignan mo rin yung lahat ng aspeto. Hindi po yan minamadali. Akala kasi natin siguro, okay, 40 chapters a day, narinig ko si pastor, si leader, ganun magbasa. Wow, 40 chapters a day, grabe, Parang gusto ko rin yun. Pastor, ako rin po. Pero ang tanong, na-meditate mo ba talaga yung word? Kasi yun yung mahalaga. Pwedeng kabisado mo yung story, hindi mo alam yung totoong message. Amen? Amen po ba? Mahilig kasi tayo ngayon sa instant Tignan nyo, Anong mauso ngayon? Yung buldak, samyang, wow, nagutom na yung iba. Lalo na pag umuulan, di ba? Sarap ng noodles. Pero hindi ba, yung mga yan, instant. Eto, tanongin ko sa inyo, kung halimbawa tatanungin ko kayo, ano yung favorite nyong pagkain? May magsasabi kaya ditong pansit canton po. Ewan ko kung meron ganun, Yun yung favorite nyo talaga. Meron ba dito? Pansit canton po. Taas nga kamay, ikaw. Pansit canton talaga. Yun yung parang, kung sasabihin ko sa'yo, yun yung kakainin mo buong buhay mo. Okay lang ba yun? Minsan, tinatanong ako ng asawa ko, sabi niya sa akin, kung meron kang isang pagkain na makakain, ano kaya yun? Alam niyo po, kung meron akong makakain ng isang pagkain, hindi yun bagay na instant. Kasi, sa totoo lang, ang hirap niya lutuan ng iba pang klase. Sabi ko sa kanya, basta beef. Sabi ko sa kanya, beef, pwede mo lutuin ng iba't ibang klase. Matagal, mabilis, merong mga ganyan, Pero isa sa napansin ko po dito, marami sa atin siguro, kung tatanungin ano yung paborito niyong pagkain,
Siguro baka masabaw yun madalas, masarsa, ganyan, ano? Tapos yung meron siyang oras talaga. Hindi lang siya yung parang 3 minutes na nakapakulo ka na, luto na agad. Yun yung favorite ko, pastor. Kung mamaya umihi ka na lang ng dugo dyan, kung yun na yung araw-araw mong kainin, di ba? Alam nyo, next slide baka yung favorite natin is bulalo. O kaya pares, steak, ano pa ba? Sinigang na salmon, o favorite natin, favorite ni Bishop, munggoy. Tingnan nyo di ba? Ito, mabilis bang mag-prepare ng masarap na pagkain? Hindi. Matagal lagi. Di ba? Sa social media nga, pag yung mga influencer, pag sinasabing, kain tayo sa fast food, ayoko kasi walang sustansya yung pagkain doon. Bakit kaya nila nasasabi yun? Ba't kaya nila nasasabi na kapag mas mabilis, parang less yung nutrients? Kasi bakit? Yung pagkain na masustansya, it takes time to prepare. Natanong ko nga si mama, sabi ko, Ma, hilig mo ba talaga magluto? Sabi niya sa akin, alam mo anak, parang nahirapan nga ako magluto. Kasi ang dami mong gagawin. Mag-i-slice ka ng bawang, ng sibuyas, papakuluan mo pa, hintayin mo pang yung lasa pumasok dun sa meat niya, di ba? Ganun tayo Pero sa totoo lang, matagal nga, pero masarap. Sabi mo sa katabi mo, yummy. Ganun din sa salita ng Diyos. Mas naiintindihan natin, mas nakukuha natin yung mensahe kung mas lalo nating inaaral maigi. Amen? Amen ba? Next slide please. Kaya hindi po lahat ng revelation na galing sa Panginoon, nakukuha yan sa ilang segundo lang na pagbasa. Nabasa mo, parang alam mo na kagad message lahat. Hindi po. Matagal din talaga. And sa amin po mga preachers, nabanggit ko to sa mga nag-RBS, ang preparation talaga ng preaching, hindi lang yan 1 araw, 2 araw, 3 araw, buong buhay yan. Kasi bakit? Look back mo yung life mo Gaano ito naka-apekto sa yung buhay? Paano ito ma-apply sa ibang tao rin na mga makikinig sa iyo? At sa lahat din ng area ng ating buhay. And para natin makuha yung mensahe, kailangan i-meditate natin. Muli, balikan nga natin yung meditate. Anong meaning nun? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Pagpuno ng isip. Pangalawa, paulit-ulit. Pangatlo, pang-apat, at hindi minamadali. So, yan po Kaya, ano yun? May narinig ako, pero Okay, so, sa Book of Psalms, mapapansin nyo, madalas po nababanggit yung tungkol sa Word of God. Actually, pag binasa nyo, puro word, word, word. Lalo na sa Psalm 119. Napaka-interesting to Sa Psalm 119, ito po yung pinakamahabang chapter and consisted po siya ng mga alphabet ng Hebrew. May Aleph, ganyan, Bet, ganyan. Yung unang letter, yun yung mauuna, kaya ganun po yun. Parang sa klase yun ng nila, ng pagsulat doon. Sa Psalm 119, napaka-interesting po, na lagi na lang itong tumutukoy sa pagmamahal sa salita ng Diyos. Yung word po na mababasa natin dyan in English, nakalagay doon davar. Yun yung word niya. And it occurs sa Psalm 119, 24 times. Ibig sabihin, merong emphasis na binibigay. Tingnan nyo lang sabi sa verse 9. Ano pong sabi? How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. So, paano daw may ingatan ng isang tao ang kanyang buhay na maging malinis sa harapan ng Diyos?
babantayan ayon sa salita ng Diyos. Verse 11, if I have stored up your word in my heart, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. So, ano yung sabi? Your word. Yung salita ng Panginoon. Yun yung nanatili sa puso nung sumulat. Ano pang sabi? Verse 16, sabay-sabay natin basahin. I will delight in your statutes. I will not forget. So, kapag hindi mo nakalimutan, ano ibig sabihin nun? Nanatili sa isip. Amen? So, tingnan nyo na naman to. Verse 57 ng Psalm 119. The Lord is my portion. I promise to keep. So, pag tinago, ano yon? Nawala ba? Hindi. Nanatili na naman. Amen? O, verse 67, 10 verses after. Before I was afflicted, I went astray. So, ano siya? Naligaw. But now, ngayon, sabi niya, I keep your word. Hindi na siya naliligaw kasi bakit? Dala-dala niya yung salita ng Diyos. Next slide. And Psalm 119 verse 5, ito rin niya sabi, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang lamp, dala-dala mo yan. Hindi mo iiwan yan. Amen? So habang naglalakbay ka, dala-dala mo yung salita ng Diyos. Alam niyo po yung Psalm 119 verse 5, nung bata pa lang ako, yan yung isa sa mga verse na laging binabanggit sa akin ni Mama. Sabi niya sa akin, tapos kinakanta niya pa yan, thy word is a lamp unto my feet. Ganon pa siya. May action pa yan. Di ba, Ma? Pero, dito ko naintindihan ngayon na ang salita ng Diyos kailangan nananatili, lagi mong dala, laging nasa puso at isip mo. Hindi necessarily dala-dala mo yung Bible. Kasi pwedeng marami kang dalang Bible, alam mo yung content, hindi mo alam yung message. Amen? Pwedeng may Bible pero mababaw sa puso mo. Next slide please. Ang mababaw po na pagtanggap sa salita ay nagbibigay ng information. Ang malalim na pagtanggap sa salita, nagbibigay ng transformation. Ito yung kaibahan. Pwedeng may mga papasok sa church natin, nakikinig ng preaching, bless na bless. Pero baka na-inform lang sila. Ano yung na-inform? Nalaman lang nila yung tungkol doon. Pero hindi sila na-transform. Ano yung na-transform? Na bago. And ito yung last point natin, para tayo ay lumalim sa salita ng Diyos. Kailangan gawin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Recall nga natin, number 1, ano yun? Tanggapin ang salita. Pangalawa, manatili sa salita. Pangatlo, okay, ulit. Number 1, number 2, manatili. At number 3, gawin ang sinasabi ng salita. Tignan nyo, sa binasa natin kanina, sa pag-compare ni Jesus, ang sabi, at nakikinig sa mga salita ko, so parehas sila nakinig. Ito tignan nyo sabi, ang kaibahan nila ito, at sinusunod ang mga yun. Pwede pala yun. Lalapit tayo kay God, nakapakinig tayo ng salita. Pero, ang kaibahan ay yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Verse 48, tuloy po natin yung pagbasa. Gaya siya ng taong nagtayo ng bahay, humukay ng malalim, at nagtayo ng pundasyon sa bato. Nang bumaha,
Hinampas ng tubig ang bahay, pero hindi ito nayanig. Kasi mahusay ang pagkakagawa nito. Next slide please. Meron akong picture sa inyo dyan. Parehas ho sila na hinahampas ng tubig. Parehas ho na bumaha o binaha. Pero isa lang yung bahay na hindi nayanig. Isa lang yung bahay na hindi nasira. Isa lang yung bahay na nanatili. Yun ay dahil sa yung malalim, yung pundasyon, hindi lang siya nakikinig, kundi ina-apply niya yung napakinggan niya. Pag sinabi na, ang Word of God nakakatulong sa mental health mo. Hindi ibig sabihin nun, okay, nalaman ko na nakakatulong. Pagdating sa bahay, hindi ka magbabasa ng Bible. Kundi, pag napakinggan mo, makakatulong pala sa'yo, magbabasa ka simula ngayon. Amen? Amen ba? Kaya, yun yung kaibahan ng isang tao na mababaw at malalim sa Diyos. Kasi marami, sumunod kay Jesus, na-inform lang sila. Pero konti lang yung mga taong natatransform. Sa isa ho na buhanginan, yung gagawin na bahay, hindi naman ho kailangan ng malalim na foundation. Kasi buhangin yun eh. Pero sa isang bato, bibigyan mo ng oras yun. Wala pa po noon na mga ginagamit na mga machine para mag-dig ng mga bato. Maso po yung ginagamit dun. At hindi ho isang palo mo lang, basag na kagad yung bato. Paano nababasag? Maraming beses. Ibig sabihin, may time na mapapagod ka talaga. May time na parang gusto mo magpahinga. Pero lahat yun, para yun lumalim ka sa salita ng Diyos. Mahirap gawin, pero ito yung makakatulong sa'yo para manatili ka. May sacrifices kang gagawin. May hindi ka uunahing mga bagay. Pero lahat yun, para manatili ka sa Diyos. Amen? Kaya, next slide. Ang tunay po na lalim nakikita hindi sa pakikinig, kundi sa pagsunod. Hindi ito yung, matagal na ako umaattend sa Panginoon. Hindi ibig sabihin ng matagal ka na, malalim ka. Kasi bakit? Ang totoong malalim, ayon sa binasa natin, ay yung sumusunod sa salita ng Diyos. Yun pala yun. Kaya pala, building your house upon the rock, hindi yun nilagay mo lang sa taas ng rock. May foundation yun. Di ba humukay nga daw ng malalim. Kasi yung buhangin, kahit anong hukay mo, ano ulit yun eh? Walang mangyayari dun eh. Hindi mo kailangan ng foundation dun. Kaya ito wag naman ho sana. Minsan kasi, next slide, humihingi tayo ng tulong sa Diyos para ayusin niya yung buhay natin habang binabaliwala naman natin yung instruction niya. Wag ganon. Tapos be-blame natin, si God, ba't ito nangyayari sa buhay ko? Lord, pasuko na ako, ayoko na. Pero sa totoo lang, ang naging problema, hindi naman natin kasi sinusunod kung ano yung sinabi ng Panginoon. Anong sabi? James chapter 1 verse 22. Sabay-sabay natin basahin. At ito po yung iwan ko sa inyo na verse. Tayo na rin tayong lahat. Come on. James chapter 1 verse 22. Ano pong sabi? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Gawin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pinapakinggan nyo lang yon, niloloko nyo lang ang mga sarili nyo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong lokohin ang sarili mo. Amen?
So, closing message natin, hindi lumalalim ang Kristiyano sa dami ng sermon na napakinggan niya. Lumalalim siya sa dami ng sermon na isinasabuhay niya. Ilan na kayang sermon yung napakinggan mo na naisabuhay mo, kapatid? Kung 1,000 yan, at sabihin natin, matagal ka na sa Panginoon, 1,000 sermons. Ilang kaya doon yung naisabuhay mo na? Mga kapatid, kung hindi pa ulihan lahat. Kailangan mag-start din tayo ngayon ng pagbabago sa ating mga buhay. Mga kapatid, na-encourage ko kayo, pikit natin ang ating mga mata sa gabing ito. Kung may pagkakataon po sa buhay natin na hindi tayo nagbabasa na ng Bible ngayon, hingi tayo ng tawad sa Panginoon sa gabing ito. Kung hindi na natin nagiging priority ang salita ng Diyos, hindi natin sinusunod yung magagandang mga bagay na napapakinggan natin kay bishop, kay rev, kay pastor, kay leader, sa mga nababasa natin, come on. Pwede bang sa gabing ito, hingi tayo ng tawad sa Panginoon, magpatawad ang ating Diyos. But this time, kailangan may gagawin din tayo. Come on, hingi ka ng tawad sa Panginoon. And this time, kapatid, gusto ko mag-decide ka, ikaw lang at si Lord, mula sa araw na ito, kung ano yung mga mapapakinggan mo, mababasa mo. Hindi mo lang basta malalaman o mapapakinggan lang, kundi ito rin ay maisa sa buhay mo. Paglabas mo, may mangyayari talagang pagbabago dapat. I challenge you, kapatid. Hindi aksidente, ito yung naging topic natin. Dahil gusto ng Panginoon, hindi ka manatiling mababaw, hindi ka magapi ng mga problema ng buhay, kundi ikaw ay maging matatag. Lord, bless niyo po ang bawat isa sa kanila. Kilala niyo, Panginoon, yung mga tunay na nagpapakumbaba, yung pride nila, sinantabi nila, talagang humingi sila ng tawad sa inyo, Panginoon. At Holy Spirit, alam namin kumikilos ka sa aming kalagitnaan. Ikaw yung Diyos na nagbabago ng buhay. And mula sa araw na to, Lord, dalangin ko po talagang magkaroon ng shift o pagbabago sa kanilang mga pagbabasa ng Biblia, sa kanilang pagsasabuhay ng iyong mga salita. Starting, Lord, this day we believe, meron na kayong ginagawang kakaiba sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, wala kami pang ibang pupurihin, pasasalamatan, kundi ikaw lamang. Dahil deserve mo ang lahat ng bagay na ito. And we thank you, our Lord Jesus, our Heavenly Father, for your word. Hindi po manakaw ng kaaway na dyablo ang iyong mga salita. Pag uwi nila, Panginoon, gabayan niyo sila patuloy. Hindi rin manakaw ng kaaway na dyablo o anuman ang mga napapanood nila, napapakinggan nila. Hindi manguna, Lord, yung feelings nila, kundi mauna, Lord, kung ano yung sinasabi ng iyong salita sa kanilang mga buhay. Pag-uwi nila, Panginoon, maranasan po nila yung protection ninyo. Layo niyo po sila sa anumang kapahamakan, aksidente, trahedya, lindol at iba pa. Ligtas niyo sila, Lord, sa lahat ng panganib. At ganon din, Lord, lahat na nagbigay ngayong gabing ito, pagpalain niyo po, Lord, ang kanilang mga buhay. Lahat, Lord, ng mga nagsusupport sa church na ito, patuloy, Lord, maranasan nila yung blessings sa lahat ng area ng kanilang life. Ganon din, Lord, ikaw yung patuloy naming itataas sa aming mga buhay. May the Lord continue to bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His countenance towards you
and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, lumalim tayong lahat sa Panginoon. Amen and amen.